Sa ibang balita, lubos ang pagdadalamhati ng naiwang pamilya ng binitay na OFW sa Kuwait na si Jakatia Pawa. Ang ikinasasama pa ng loob ng kanyang pamilya ay nauna pang tumawag sa kanila si Pawa para sabihin ang kanyang nakatakdang bitay kaysa sa Department of Foreign Affairs. Ang CBCP nagpaabot ng pakikiramay, sabay sabing mahikayat daw sana ng nangyari kay Pawa ang publiko para kontrahin ng death penalty. Narito ang report. It is with deep sadness that we announce the execution today of Jakatia Pawa, a Filipino OFW in Kuwait. We extend our sincere condolences and sympathies to the family of Ms. Pawa. Ikinabigla ng marami ang balitang binitay na ang nakakulong na OFW sa Kuwait na si Jakatia Pawa kahapon. Naulila niya ang mga anak na edad 18 at 17. Doble dagok para sa kanila, lalo pat pumanaw na rin ang kanilang ama noong 2012. Hindi po kami nakakapag-usap. Ano sanang gusto mong sabihin sa kanya kung sakali na nakausap mo siya kanina? Matagal ba siya wala sa inyo? Opo. Pero yung that time nandun siya sa kulungan, nag-uusap naman kayo or hindi talaga? Hindi, opo. Minsan magtawag lang din po siya sa amin. Tapos, anong sinasabi niya sa inyo? Kamusta na po kami? Papakabait daw kami para nang mabuti. Nakausap pa raw ng OFW ang kapatid niya bago ang pagbitay. Sabi niya sa akin, Kuya, magpapalam na ko sa inyo. Sabi ko, ano yung klaseng palam? Sabi niya, Kuya, 8 o'clock in the morning sa quiet time, ako'y bibitayin na. So napayak na lang ako. Sabi ko, nasaan ka na ta? Kuya, nasa execution room na po ako. Yun na, wala na. Masama ang loob ng kanyang kapatid dahil nauna pa raw si Pawa na tumawag sa kanila kaysa sa Department of Foreign Affairs. Dapat 2 to 3 to 4 days, dapat informan kami. Ang masakit lang sa amin na pamilya, na mismo na doon sa kapatid ko na siyang tumawag sa amin na bibitayin na siya ngayong araw. Depensa naman ng DFA. OFW Pawa was given a cell phone by the prison authorities, so she was able to call her family. That happened simultaneously when the embassy was informed. Naungkat din ang usaping ito sa Senado kahapon. Give us an assurance that a working policy is in place, because it's kind of absurd to hear that the family of Ms. Pawa just learned about it. In UMWA, we actually have a desk in charge of death penalty cases, and they're the ones coordinating with the next of kin. Tumakbo ang kaso ni Pawa sa loob ng 3 administrasyon. 2008 nang sintensyahan si Pawa sa salang pagpatay raw sa anak ng kanyang amo. Pinayagan noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang $25,000 na pondo para sa pag-apila ng kaso. Ang dinepensa noon ni Pawa, hindi siya ang pumatay sa biktima, kundi ang mismong nanay nito. Nang mahuli umano ang kanyang anak na nakikipagtalik, taong 2010 ang pinagtibay ng Kuwaiti Supreme Court ang sentensya. Sa ilalim ng Sharia law na sinusunod sa Kuwait, mapapagaan lang ang parusa kung may tanazul o letter of forgiveness mula sa malapit na kaanak ng biktima. That was the key, no? Maybe with the tanazul, the death sentence would have been commuted to life imprisonment or term imprisonment. Ilang grupo ang nagsagawa kagabi ng candlelight ceremony para manawagan ng hustisya sa pagbitay kay Pawa. Ayon sa Migrante International, tila napabayaan ng ating gobyerno ang kaso ni Pawa. Paulit-ulit na lang na nangyayari. Walang abogado si Jakatia. Noong sa unang bahagi pa lang na siya iinakusahan. Walang assistance yung gobyerno, o kung meron man, hindi ito sumapat para mailigtas yung buhay niya. Ayon sa DFA at sa Malacanang, ginawa ng gobyerno ang lahat. Panahon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at siya po mismo nag-intercede, no? Umapila po siya sa Amir ng Kuwait para po bigyan siya ng clemency. We also employed yung religious means. Nakipag-coordinate po tayo, humingi tayo ng tulong, no, sa mga religious clerics sa Kuwait para kumbinsihin din po yung pamilya ng biktima na tumanggap ng blood money. Nagpaabot na ang Malacanang ng pakikiramay sa pamilya ni Pawa at nangakong magbibigay ng tulong. Ang hiling ng pamilya ni Pawa ay bigyan sana ng full scholarship ang dalawa nitong anak.
Sabi ni Senadora Cynthia Villar, dapat matiyak na maipagpatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral at mabigyan ng OWA ng assistance ang pamilya ni Pawa, bagay na handa naman daw ipagkaloob ng OWA. Umaasa din daw si Vice President Leni Robredo na makausap ang mga kaanak ni Pawa at mabigyan sila ng tulong. Nagbigay rin ng mensahe ng pakikiramay ang Vice Presidente, gayon din ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Umaasa rin sila na ang pangyayaring ito ay makahikayat sa publiko na kontrahin ang death penalty.